Hello mga kabady, welcome back sa aking YouTube channel at gawa natin ng part 2 itong naging premiere natin or naging upload natin kaninang madaling araw dito sa Saudi. Yung naging thumbnail ko ay ito, yung about sa pagpaboycott ng sponsor na Edu sa naging premiere ng Kalinga para sa Edbri. So ngayon mga kabady, nag-message sa akin itong naghihingi ng opinion at reaction ko about dito sa usapin na to. Ito ay pinangalanan na. So, kung ano man po yung mga magiging reaksyon at opinion ko dito, yan lang po ay aking babasihan sa kung ano yung mga naipasa niya sa akin na magiging batayan sa magiging reaction ko. Kaya mga kabady, huwag na nating patagalin to. Kaya tara, let's go! So, batay dito sa screenshot mga kabady, ito ay yung kanyang message na sabi niya, kung mag-live si Eds, dili ko ganahan maglantaw sa live chat ni Eds. Kay sige sila comment green hearts. Diba insulto kaayo na sa kalingap, kay although sponsor sila ni Eds, pero dito sila nakasupport sa kontra sa founder. Nag-hope gyapon sila nga magbalik sila Eds and V. Kung nakasupport man sila kay V, dapat unta in private na lang kasi napapahamak sa Eds sa ilang ginhimo, lalong mabash si Eds sa ginawa nila. Unta, manotice nila nga because of what they're doing, nagmahina ang views sa vlogs ni Eds recently, kay ang uban dili naganahan mulantaw tungod sa mga green hearts. Ayun, dito batay sa message mga kabady na sinabi niya na nawalan siya ng gana manood sa live ni Edu kasi dahil sa mga live chat na nagko-comment ng green hearts at parang nakaka-insulto naman ito kay sponsor sila ni Eds at nakasuporta ito na kontra sa founder. So ngayon dito kasi mga kabady, at ang sinasabi dito, kung nakasupport man sila kay V, dapat unta in private na lang kasi mapapahamak si Ed sa ilang gihimo. So may tendency talaga mga kabady na sa ganyang sitwasyon, ang solid EDC na hindi makamove on at ganito yung ginagawa, kahit saan sila magpunta, bit-bit nila si Edu tsaka si Beyonce. Ay, sorry mga kabady, hindi ko na pala hindi ko na pala iangat yung daliri ko kasi napanood ko yung live ni Kuya Marciano, yung daliri ko daw. Kaya ganito na lang mga kabady. Ayoko na magganito. Ganito na lang. Baka daw kasi may manggigil na naman. Dahil naman inaangat ko na naman yung daliri ko. Kuya Marciano, shout out sa iyo ha. Salamat sa mga reaction mo ha. So balik tayo mga kabady dito sa reaction natin. So kahit saan naman talaga sila magpunta, bit-bit nila parehas ang pangalan ni Edu tsaka ni Beyonce. Kung pupunta man sila doon sa side ni Beyonce, na kung saan nagsusuporta din sila, at ganyan yung ginagawa, yung babalikan dito at ibabash dito sa Edu. Kung nandito naman sila pupunta kay Edu, yung mababash naman dito ay si Beyonce. So, may tendency na yung mga ginagawa ng mga solid EDC na yan na hindi makamove on at pilit nilang pagbatiin at pagbalikin yung dalawa na yan ay walang katapusan na maging usapan at maging issue sa dalawa. At yun nga, katulad ng sinabi ko, respeto na lang sana. At kung ayaw nila magsuporta sa tandem ni Edo tsaka ni Bridget, malaya naman sila mag-comment dyan ng kung ano mang color yan, kahit umitim pa yung heart na yan, malaya yan sila, pero iwasan lang yung makasakit sa both parties. Kasi mga tao din yan sila mga kabady. May mga pakiramdam din yan sila na kung saan nasasaktan din sa kung ano yung mga pwede ninyong maibato ng mga komento. So, kailangan, kung talagang supportive kayo kay Edu tsaka kay Beyonce, alang-alang na lang kay Edu. Sana may iwasan yung mga masasakit na salita para kay Bridget dahil natandem sa kanya ngayon. At bilang tao, bilang isang babae din kayo, sana respeto din. Respeto sa kung ano yung pwedeng maramdaman ni Bridget once na makapagbitaw kayo ng salita kahit ayaw nyo sa tao. So, dito mga kabady, may isa pa siyang na-send sa akin na screenshot, medyo malabo lang. Pero medyo makikita naman yung pangalan kung sino itong sponsor na to. At ako dito, may ilalatag man akong pangalan, may mababanggit man akong pangalan. Ako ay nagbibigay lang ng opinion at reaction at wala akong intensyon na siraan itong sponsor na to o sino man itong mapangalanan ko dito. Ito ay sariling opinion ko lang at reaction sa sitwasyon na ganito. So, ang sabi dito, order ni Ma'am Rexy, huwag panoorin ang premiere bukas kay Kalinga Prab na kasama si Eds. Thanks. Please spread daw sa iba.
So, ayan mga kabady. Nakita niyo naman siguro kahit blur, di ba? Ay, sorry. Nakita niyo naman mga kabady, di ba? Ito yung message, oh. Ayaw ko magturo kasi mapupuna na naman ako ni Kuya Marciano, eh. Ganito na lang. Kaya, ang pangalan dito na na-drop name ay si Ma'am Rexy. So, hindi lang si Ma'am Rexy yung napangalanan dito, may isa pa. So, tabi-tabi na lang sa pangalan na ma-drop name ko dito. Ito ay nagbabatay lang ako sa kung ano maging komento ko dito at magiging reaction ko sa ganitong sitwasyon, no, mga kabady. At ang isa pang comment dito na kung saan may pangalan pa na ang sabi niya, ito siya mga kabady. Si Sis Jassy, solid E and V daw, kay grupo nila ang CC2 o size 2.0 worldwide. Ayan, napangalanan niya mga kabady. Dalawang katao, si Ma'am Rexy, tsaka si Sis Jassy daw. So, kung yan yung kagustuhan nila na panindigan yung EDSI, wala tayong magagawa dyan. Sila yan eh. Gusto nila yan. Hindi natin sila mapiplease na mag-move on na at hindi natin sila mapipilit madiktahan na tigilan na sa kaka-EDSI. Kasi bawat isa sa atin may mga kanya-kanyang kagustuhan. May mga kanya-kanya tayong paninindigan, pero yan lang yung mahirap dyan, yung ipilit mo yung kagustuhan mo sa kung ano yung gugustuhin ng taong ginugusto mo. Yan ay ang hindi na maganda. At dito nga, mga kabady, nagpapakita na itong si Ma'am Rexy ay nagpapakalat at parang nag-order siya na wag panoorin ng premiere ng EDBRI. Tapos nakipag-usap pa na kung pwede daw, spread pa daw sa iba. So yan yung hindi maganda lang dyan na manghikayat kayo para ipaboykot yung nagiging premiere ni Kalinga Prab para sa EDBRI. So, yan ang mahirap mga kabady, no? Kapag sobrang fanatiko ka sa isang palabas dito, nagiging desperado ka, na parang alam yung gano'n, na kahit wala na, may tuldok na kumbaga. Kasi yung si Beyonce naman yung umayaw kay Edo, di ba? So, hindi na natin yan sila mapipilit mga kabady. Katulad ng sinabi ko nga doon sa unang upload ko, hindi natin pwede sila diktahan sa kung ano yung gugustuhin natin na labag sa kalooban nila. Yung maganda na lang gawin dyan, respect na lang sa kung ano yung gugustuhin ni Edu at ni Bridget tsaka ni Beyonce. Nasa kanila naman yun eh. Pwede natin silang gustuhin, pwede natin silang hangaan, pero hindi natin pwede sila diktahan sa kung ano yung nanaisin natin sa kanila. So, ito siguro din yung sponsor na to, yung dalawa na to na si Ma'am Rexy, tsaka si Sis Jassy na to. Ayaw ko na magdaliri. Kuya Marciano. So, ayan na, napangalanan na at kung ano man yung nabitawan ko dito na pangalan nila, ako ay bumabase lang sa nagiging basihan ko sa kung ano maging reaction ko at wala akong intensyon para atakihin sila o ano kasi sila naman yan mga kabady eh. Nasa kanila naman na yan, choice nila yan. So, may sarili din tayong kagustuhan, may sarili din tayong paninindigan at paniniwala. So, magkanya-kanya na lang. Hindi natin kailangan ipilit yung mga bagay-bagay na ipagkaisahin na labag sa kagustuhan nila. So, yun mga kabady, kung tutuusin lang talaga, hindi matatapos itong usapin about kay Edo tsaka kay Beyonce hanggat may mga tao pa din na masyadong nagpupumilit na ibalik ang EDSI. Na kahit yung tao na mismo, si Edo na mismo tsaka si Beyonce, ay wala na talaga. So, mahirap naman talaga makamove on sa isang bagay na naging solid ka, naging panatiko ka, talagang gagawin mo ang lahat para lang magkabalikan sila. Pero, wala na, may lamat na mga kabady, hindi mo na pwede yan mapilit pa sa ganyan, lalo na kung sila na mismong dalawa ang umaayaw dyan. At doon nga sa napanood ko na reaction video ni Kuya Marciano, no, doon sa nasabi ko na hindi makokontrol ni Jello Mags yung lumalabas at pumapasok ng mga nagko-comment sa kanya dahil nga may pumapasok doon na ENV na supporter na kung saan Edo tsaka Beyonce. So, kahit sino sa atin mga kabady, oo, may point si Kuya Marciano na control niya kasi siya yung nagla-live, siya yung nag-host. Oo, control niya yun. Pero ang ibig kong sabihin na hindi niya makontrol yung lumalabas at pumapasok doon kung ano yung pwedeng makomment ng tao. At nakadepende na din yan kay Jello Mags kung paano niya i-handle yung mga taong pumapasok at lumalabas sa live niya. So, ibig sabihin lang yan, marami namang nakakapanood at nakakaramdam kung ano yung pwede nilang masabi o kung ano yung pwede nilang ma-reaction at sa magiging opinion din nila batay sa kung anong pinapakita ni Jello Mags.
So hindi din natin pwede madiktahan si Jello Mags na antayan, wag mong i-entertainin yan, ganito, ganyan. Kasi may sarili din niyang desisyon sa sarili niya. At yan lang sana yung isa lang nating sinasabi sa kanila na manindigan sila. Kung kalingap sila, ipakita nila na may panindigan sila sa kalingap. At kung antay sila, bitawan na lang yung isa. Wag na wag na sila mamangka sa dalawang ilog, 'di ba? So, yan ang mahirap kasi diyan na nagsasabi ka, nakalingap ako, kalingap ako. Pero yung batay sa pinapakita mo, taliwas naman sa kung ano yung pinaglalaban mo na makakalingap ka talaga. Batay sa kung ano yung action mo. At bilang isang baguhan na reactor ng kalingap, hindi pa naman ako officially mga kabady, pero may basbas na ako galing kay Kuya Val. Hindi pa naman ako maging officially na reactor ng kalingap dahil nandito ako sa malayo at kailangan pa pumunta ng Bicol para manumpa ka sa kung ano yung rules and regulation nila doon para maging official ka. So bilang baguhan na reactor, yung masasabi ko lang din dyan, bago mo pasukin as a reactor ng kalingap or maging antay-man, umpisa pa lang, ipakita mo na kung saan ka. Hindi yung alam mong papasok ka sa kalingap reactor, makikiisa ka sa antay. Hindi naman tama yun, di ba? Isipin din natin yung magiging pakiramdam ng taong nagtiwala sa atin. Isipin din natin yung pwedeng maging emosyon ng tao na kung saan doon tayo nagumpisa, tapos yung pinapakita natin, balingbing pala. So, mahirap yung ganon at kailangan yung panindigan mo. Hindi porke nagiging reactor ka, kung sino-sino na lang yung pakisamahan mo, lalo na alam yung antay. At lalo na, alam mo palang makakalingap ka. Pero, nasa kanila naman na yun mga kabady. Sa totoo lang, hindi natin talaga sila makontrol. So, pero ako, isa lang masasabi ko, naging reactor man ako o hindi pa noon, makakalingap na talaga ako at yung paninindigan ko sa kalingap lang kasi nakikita ko hindi naman ako bulag at hindi naman ako tanga na hindi ko makita kung ano yung kabutihan na nagawa ng kalingap sa mga kababayan natin sa Pilipinas na which is malaki yung naitulong ng Kalingap Foundation at ng Kalingap Community sa mga kababayan natin kaysa sa gobyerno natin. 'Di ba? Hindi naman iba sa atin yung mga pangbabash sa kanila na sinasabi na bakit pa kailangan pa ikamera yung pagtulong nila. Tapos kapag hindi na videohan ang pagbigay ng tulong, questionin na naman na bakit hindi nila na videohan yung pagtulong nila. So ang gulo ng mundo. Hindi mo na talaga alam kung paano mo i-level din yung sarili mo minsan sa mga ganyang klaseng mindset ng tao. So may mga kanya-kanya talaga tayo ng mga taste sa ganyang bagay, pero wag nating kalimutan yung respeto sa kung ano man yung meron sa kanila at matuto tayo maging kontento sa kung anong meron din tayo. So yun lang mga kabady, yung balik tayo dito sa naging natin dito, sa mga naging ebidensya natin dito na naging batayan sa kung ano yung opinion natin dito. Sa kay Ma'am Rexy, tsaka kay Sis Jassy na yun, nirerespeto ko kung ano man yung ginagawa ninyo, pero sana alalahanin ninyo yung dalawang tao na sinusuportahan ninyo nadadamay at hindi natatapos yung usapin dahil bit-bit nyo pa din ang pangalan ng dalawa. Kahit saan kayo pumunta, kahit saan kayo na side papanig, yung isa mababash, yung isa masisira. Kasi dalawa sila lalo na't hindi magkasundo. Parang ang hirap pumagitna sa dalawang sitwasyon na hindi tugma sa kung ano yung gugustuhin mo. So yung much better na lang gawin dyan, kung doon tayo pupunta sa pag-support kay Beyonce dahil nga maka-EDSI kayo, wag na ninyong tirahin si Edu or wag na ninyong banatan si Bridget dahil nagtandem sila ni Edu. At ganoon din sana sa live ni Edu. Kung ano man sana yung napupuntahan ninyong live or content ni Edu, wag naman ninyo sana bitbitin si Beyonce pa na kung saan yung mga supporters ni Edu ay against na kay Beyonce dahil sa ginawa niya. At katulad nga niyan, dahil nga sinasabi ko doon sa last upload ko na dapat hindi si Edo magpa-control sa mga sponsors niya o sino man mga tao. Yun ay naka-live sa Edo kahapon at napanood ko din na nagsalita na hindi siya yung tipong tao din na magpapakontrol at hahayaan niyang kontrolin siya ng mga taong sponsor at ng ibang tao din. So, maigi yan na yan dapat na kailangan magsalita din ni Edo minsan, hindi yung puro lang siya tahimik. At least, alam na natin at secure na tayo sa kung ano man yung magiging awareness natin kay Edo bilang isang taga-suporta. At syempre, dahil nakasuporta ka sa kanya,
hindi mo maiiwasan na hindi ka makaramdam ng concern sa taong yan, lalo na kung alam mong ikakapahamak niya. So, bilang isang kaibigan, bilang isang supporter din, ramdam mo yung kailangan ni Edo mag-ingat. Pero, ito ngayon din napansin ko kay Edo kasi kahit papano, nakakapagsalita na siya, nagaling mismo sa kanya, kung ano man yung gustuhin natin marinig. At yun nga, katulad niya ng nasabi niya doon sa live niya, na siya na mismo nagbitaw na hindi siya magpapakontrol o hindi siya magpapahawak sa leeg sa mga sponsor niya sa kung ano yung kagustuhan nila. So malinaw na yun sa atin mga kabady, at least kay Edo na mismo nang galing yan. Hindi na natin makokontrol kung ano pa yung pwedeng magawa ni Edo kasi marami akong nabasang comments na hindi daw kawalan yung mga sponsor kay Edo kasi minsan si Edo daw kapag hindi niya nagustuhan yung pinagagawa ng sponsor, siya na daw yung nagbablock kaysa naman na humaba pa yung issue. So, kay Edo naman na yan, siya yung nakakalam at siya lang naman yung nakakakontrol dyan sa kung ano yung pwede niyang gawin sa mga taong bumabalingbing sa kanya. Hindi din natin pwede yan madiktahan sa Edo kasi nasa tamang edad naman na yan siya mga kabady eh. So, tayo bilang supporter, magmasid na lang at maging masaya na lang sa kung ano yung maging desisyon nila. Pero wag natin silang pangunahan. Katulad nga ng sinabi ni Kuya Marciano sa live niya, makikisama lang tayo pero hindi tayo magtiti. Hindi tayo magtiti. Oh, magtiti wala. Kuya Marciano ha, hindi ko na tinataas yung daliri ko mga kabady kasi yan napapansin ni Kuya Marciano eh. Kaya ganito na lang. Kaya Kuya Marciano ha, salamat sa pagre-reaction mo at sa mga payong binibigay mo sa akin in privately na katulad nga ng sinabi mo, wag din ako basta-basta magtiti, titiwala. Yan yung tandaan nyo mga kabady. Kasi hindi natin talaga kontrolado yung mga sitwasyon dito sa paligid natin. At about ulit din kay Jello Mugs, kayo na bahala humusga. Ayoko lang magdaming salita sa kung ano man yung about kay Jello Mugs. At alam ko naman na malakas din naman yung pakiramdam ninyo. Pero sana, yan lang yung pakiusap natin, manindigan sa kung ano talaga at kung saan talaga siya. Kasi marami na nagki-question eh. Hindi naman na porque yung asawa niya, kaibigan yung kabilang team, eh ganito ganyan. So mas mainam na pag-usapan nilang mag-asawa kung saan ba talaga sila. Hindi pwede na yung isa nandito sa kabila, yung isa nandito sa kabila, tapos yung pinapakita, nagkakaisa sila. So much better na mag-stick na lang sa isa. At katulad yan, mag-asawa din naman sila. Nakatira sila sa isang bubong. Imposible naman na hindi pa sila magkasundo kung saan ba talaga sila, di ba? Nasa pag-uusap yan nila. At kayo na bahala mga kabady kung ano man yung pwede ninyong maikomento dyan, kung ano man yung magiging opinion ninyo about kay Jello Mugs. Ako ay nagmamasid lang din. At alam ko naman na kung ano yung nakikita ko, ay nakikita nyo din. So mga kabady, hanggang dito na lang yung ating reaction. At sa ulitin mga kabady, kung may na-drop name man ako dito, yan ay nagbabatay lang ako sa kung ano yung nagiging basihan ko para gawan ko ng reaction at opinion. So, maraming salamat sa inyo mga kabady sa panonood. Ingat ang lahat. God bless. At huwag kalimutan, makikisama lang, pero hindi magtiti, titiwala.